Ika-33 Kabanata. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Umalis ka sa lugar na ito, kasama ang mga mamamayang inilabas mo sa Ehipto, at pumunta kayo sa lupaing ipinangako ko kina Abraham, Isaac, at Jacob. Sinabi ko sa kanila noon na ibibigay ko ang mga lupaing ito sa kanilang mga salinlahi. Pauunahin ko ang anghel sa inyo, at itataboy ko ang mga Kananeo, Amoreo, Hiteo, Perezeo, Hiveo at Jebuseo sa lugar na iyon. Kayo lang ang pupunta roon sa maganda at masaganang lupain. Hindi ko kayo sasamahan dahil matigas ang mga ulo ninyo, at baka mapatay ko pa kayo habang nasa daan." Nang marinig ng mga tao ang masasakit na salitang ito, labis silang nalungkot at hindi nila isinuot ang kanilang mga alahas, sapagkat iniutos ng Panginoon kay Moises na sabihin ito sa mga Israelita, "Napakatigas ng ulo ninyo. Kung sasamahan ko kayo, kahit nasa sandaling panahon lang, baka mapatay ko pa kayo. Ngayon, hubarin ninyo ang mga alahas ninyo hanggang sa makapagdesisyon ako kung ano ang gagawin ko sa inyo." Kaya hinubad ng mga Israelita ang mga alahas nila roon sa bundok ng Horeb. Ang toldang tipanan. Nakaugalian na ni Moises na itayo ang tolda malayo sa kampo. Ang toldang ito'y tinatawag na toldang tipanan. Pumupunta sa toldang ito ang sinumang gustong malaman ang kalooban ng Panginoon. Sa tuwing papasok si Moises sa tolda, tumatayo ang mga tao sa pintuan ng mga tolda nila. Tinitingnan nila si Moises hanggang sa makapasok siya sa tolda. At habang naroon si Moises sa loob, bumababa ang makapal na ulap sa pintuan ng tolda, habang nakikipag-usap ang Panginoon sa kanya. At kapag nakita ng mga tao ang makapal na ulap sa pintuan ng tolda, tumatayo sila at sumasamba sa Panginoon sa may pintuan ng tolda nila. Kapag nakikipag-usap ang Panginoon kay Moises, magkaharap sila, katulad ng magkaibigan na nagkukwentuhan. Pagkatapos, bumabalik si Moises sa kampo. Pero ang binata niyang lingkod na si Josue na anak ni Nun ay nananatili sa tolda. Nakita ni Moises ang makapangyarihang presensya ng Diyos. Sinabi ni Moises sa Panginoon, "Lagi po ninyong sinasabi sa akin na pangunahan ko ang inyong mga mamamayan sa pagpunta sa lupaing ipinangako ninyo. Pero hindi pa po ninyo ipinapaalam kung sino ang pasasamahin ninyo sa akin. Sinabi pa po ninyo na kilalang kilala niyo ako at nalulugod kayo sa akin. Kung totoo pong nalulugod kayo sa akin, turuan niyo ako ng mga pamamaraan ninyo para makilala ko kayo at para mas matuwa pa kayo sa akin. Alalahanin po ninyong ang bansang ito ay bayan ninyo." Sumagot ang Panginoon, "Ako mismo ang sasama sa iyo at bibigyan kita ng kapahingahan." Sinabi ni Moises sa kanya, "Kung hindi po ninyo kami sasamahan, huwag nyo na lang po kaming paalisin sa lugar na ito. Dahil paano po malalaman ng iba na nalulugod kayo sa akin at sa inyong mga mamamayan kung hindi nyo kami sasamahan? At paano po nila malalaman na espesyal kaming mga mamamayan kaysa sa ibang mamamayan sa mundo?" Sumagot ang Panginoon kay Moises, "Gagawin ko ang ipinapakiusap mo, dahil nalulugod ako sa iyo at kilalang kilala kita." Sinabi ni Moises, "Ipakita po ninyo sa akin ngayon ang makapangyarihang presensya ninyo." Sumagot ang Panginoon, "Ipapakita ko sa iyo ang lahat ng kabutihan ko, at ipapaalam ko sa iyo ang pangalan ko, ang Panginoon. Mahahabag ako sa gusto kong kahabagan. Maaawa ako sa gusto kong kaawaan. Pero hindi ko ipapakita sa iyo ang aking mukha, dahil walang taong nakakita sa mukha ko nang nabuhay." Sinabi ng Panginoon, "Tumayo ka rito sa bato malapit sa akin, at habang dumadaan ang makapangyarihang presensya ko, ipapasok kita sa siwang ng bato, at tatakpan kita ng aking kamay, hanggang sa makadaan ako. Pagkatapos tatanggalin ko ang kamay ko, at makikita mo ang likod ko, pero hindi ang aking mukha."